So, yun. At good evening. So, meron tayo ritong Euro 110 na motor. Yan. Na halos same ng Rider J yung itsura, no? Ayun yung fairings, no? Ayan. Parang Rider J FI siya. Pero Euro po ito, Euro 110. Ang kaso nito is nagpagawa siya sa iba. Yun nga lang, medyo masaklap yung nangyari kasi pinabili siya ng stator coil, then yung magneto, pinalitan. Then, nagpalit din ng regulator at yun nga, masaklap dito, hindi nag-charge. So, walang charging. And yun nga, at medyo nahirapan ako mag-troubleshoot kasi good yung AC, ano, yung sa AC niya walang shorted. Nag-test ako ng tester, yan. Ginamitan natin ng tester. So, alam niyo naman na mag-test niya, no? Test niyo yung kilowatt ohms, test niyo yung light test. Gagamitin niyo ng light test, ayan, no? Gumamit ako ng light test. So, nag-check ako ng light test. Wala namang, ano, hindi naman umilaw yung yellow and white wire na going to ground. Wala namang shorted. So, chinek ko siya sa loob, binuksan ko, ayan, naka full wave ano na siya, conversion. Ayan, naka full wave conversion na siya. So, chinek ko isa-isa yung wire. Okay yung continuity, walang shorted. Okay yung pagkakagawa. Kaso alam nyo kung ano yung problema, pinakamahirap ma-trouble to. So, yun nga, tumawag tayo ng rescue at yun, nakausap ko nga si Sir Randel Umalin o si San Pedro Full Waiver. Yan, shoutout sir. At thank you sa ano mo, sa guide mo. So, nakuha natin yung problema. So, yun, iwas po kayo sa mga ganitong ginagawa, no? Bilangin niyo po yung coil, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasama yung primary coil. So, hindi ako expert sa full wave, no? Kaya nagtanong tayo sa mas magaling sa atin mag full wave. Kasi ako nagpo-full wave ako yung sa mga hindi pa napapalit ang magneto, hindi pa napapalit ang stator coil kasi alam ko yung bibiling ko. Pero pag galing na po sa iba, katulad nitong nangyari na to, iba na po yung gumawa. So, masaklap dito, napagas siya ng 3,000 mahigit dun sa pangalawang pinagpagawan. Dun sa unang pinagpagawan niya, hindi rin po nagawa. So, ito, ako na yung pangatlong hahandle ng motor niya. At yun nga, syempre, awa ng Diyos, nakuha natin yung pinaka root cause ng problema. So, ito, balik tayo rito. Ang coil is 6. So, pag 6 po, dapat ang magnet ng magneto natin is 6. So, napapansin nyo, naglagay ako ng tornilyo saka ng screw, 4 lang yung magnet nito. So, hindi tugma dun sa coil. Hindi po siya talaga maglalabas ng kuryente. Kasi hindi tugma yung magnet. Ayan o. 1, 2, 3, 4. Ito naman yung isa. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 yung magnet. So, ito yung ikakabit ko. Then, ang masaklap nito, naputol pa yung segunyal. Ayan. Winelding lang daw nung gumawa. Ayan. Dahil nga raw hindi matanggal. So, winelding. So, ayan, medyo mahirapan pa nga ako magtanggal nito kasi baka mabali. No? So, iingatan ko to kasi baka mabali. So, ayan. Winelding. And yun nga, gagawan ko pa ng ano to, ng paraan para matanggal. Then, yung sa pang problema, ayun nga, nagasgasan yung ano, yan, muntik na madali yung pulser, no? Ayusin natin. Kasi dapat hindi tumatama yan doon. So, sumasagi itong gilid na to. Yan. Yung gilid na yan, sumasagi. Kasi nga, masyadong mataba tong magneto na to. Hindi siya tugma dun sa, ano, sa motor. So, ito yung original. Yan, nilinis ko na, no? Marumi yan kanina. Talagang todo kalawang yan. Parang ganun na itsura, yun, no? Yan, zoom in natin. Yun, yun. Kinakalawang yan. So, nilinis ko. Nagdala siya ng dalawang magneto kasi. So, yan. And, yun. Kakabit ko. Titingnan ko kung magcha-charge na mamaya. After nating may kabit yung magneto. So, yun nga. Sa mga gusto magpa-full wave, kay San Pedro Full Waver yan. Legit po talaga yan. So, yun. Shoutout, sir. At super thank you. At nasolve natin yung problema rito sa motor ni boss na nagpapagawa sa akin. At yun nga, susubukan ko mamaya kung magcha-charge na siya after kong ayusin. Then, ire-rewire ko na rin po. So, may pa itong mga problema, ayusin ko pa po. Hindi rin kasi gumagana yung signal light, yung headlight, yung park light, yung brake light, hindi gumagana. So, ayusin ko pa yung mga yon. Then, yun nga, nilinis ko ng konting makina kasi nga may mga leak. Hindi pa naman daw nabubuksan tong makina niya. At yun nga, napansin ko nga may mga leak talaga. So, possible to, yung mga gasket, mga o-ring,
Yun yung problema niyan. Then naglagay siya ng conversion ng ano, ng oil coolant. Yan, yung oil coolant na conversion lang. So sa mga ganitong klase ng motor kasi similar to sa Wave. Yan. Kung mapapansin nyo rito, yan. So yun, no. Parang Wave 100 siya. Yan. So yun, napansin ko lang may mga leak. So siguro mga gasket na to is overdue na. Masyado na matagal yung motorsiklo. So papalitan yung mga gasket. Sabi ko nga kay sir, by the next time pag-ipunan. Kasi ang priority namin ngayon is yung wire saka yung charging maayos. Okay, saka yan yung filter oh. So yun, sabi ko nga sa kanya, palitan ng mas matino kasi nga hindi advisable yung ganito. Kasi sino nyo, foam, sumisip-sip ng tubig yan. Pag sumisip ng tubig, pwedeng higupin ng karburador yan at papasok yung tubig dito sa makina. Yan. Mapapansin nyo, maraming leak ng langis. So, ano yan ha? Euro motor yan. Euro motor yan. So, hindi yan hindi yan Suzuki. Pero, kung ano yung syempre yung customer, wag po kayo mahihiya porke Trucy yung motor, Euro. Kaya po nating ayusin yan. Dalhin nyo lang po sa akin dito, usap tayo. PM nyo ako, no? Daily open naman po ako. Full time na po tayo sa pagmemekaniko. At yun nga, sa mga nais magpagawa, PM nyo lang ako. So magagawa naman yung motor basta syempre dapat may budget, no? So ito kay sir, medyo malaking gagastusin pero maayos. At the same time, yun nga, yung makina by the next time pag-iipunan niya. Kasi nga, ano niyan tong motor na to kumbaga alaga niya to. Okay, so ayusin natin and i-recondition natin. Check natin mamaya after maayos or baka bukas na, sa gabi na. So hapon na kasi nadala rito, mag-alas 6. So nag-troubleshoot muna ako at yun nga medyo mabusisi yung problema. So sa mga nakaka-experience na ito ng ganito, sa mga pinagpapagawa nyo, maging mabusisi rin po kayo. Binibigyan ko kayo ng knowledge hindi ako naninira. Binibigyan ko kayo ng knowledge na itugma natin yung mga ginagawa natin. Ito, another learnings po ito para sa inyo. Tulad niya, no, yung magneto, dapat tugma. Kung 4 magnet, dapat 4 coil. Kung 6 coil, 6 magnet. Ganun dapat. Tugma yan. Kung sa Rider Suzuki, 8 coil, dapat 8 magnet. So ngayon, yung problema, kahit naka full wave na at naka MDL, nalulubat. Isa pang tip, sinabi sa akin ni Sir Randall Umalin o ni San Pedro Full Waver, gusto nyo lumakas yung charging kahit ganito kalit yung coil, pariwind nyo, dagdagan nyo ng windings, then tatabaan yung wire. Sigurado yan. Kahit buksan nyo lahat ng ilaw, hindi yan malolobat. Kasi hindi yan katulad ng Mio, ng Honda, ng mga automatic, malalaki ang coil nila. Umabot sila ng 12. 12 coil. Ito, kumpara nyo naman, 6, 8. Sinasabi ko nga sa inyo, maliit yung coil ng Rider o Suzuki. Anything Smash, Rider 150, yan, maliliit ang coil niyan. Gusto nyo lumakas ng charging, pa-rewind nyo yung coil nyo. Taasan nyo yung bilang. Then, tatabaan yung wire. Para, minor pa lang, sigurado, 14 point 14.7, 14.8 na kagad. Minor pa lang. Okay, so yun lang yung tip ko. At sana makatulong sa inyo. And, abangan nyo na lang pagka nabuo ko na, papakita ko naman sa inyo. Kung working na yung charging. Hindi ko na napakita kung ano yung paano ko siya binuksan and paano ko tin-troubleshoot. Pero alam niyo naman na yan. Marami na nag-vlog niyan. Sa akin lang, pinakita ko yung pinaka root cause, no? Yan. 4 magnet versus 6 magnet. Okay? So, malaking pagkakaiba po yun. Hindi talaga magcha-charge to. Kaya pa nagtataka ko kanina, walang karga yung battery. No, hindi umakyat. Ayaw umakyat yung charging. Buti nga, nandala ni sir dito kasi nga primary type. Pag primary type po kasi, aandar ang motor kahit walang baterya. Aandar yan. Basta may regulator, aandar yan. Okay? So, hindi yan katulad ng mga FI na wala na silang primary coil. Yung iba nga CKP sensor o yung pulsar type na lang, then direct na sa stator coil na lang. So, yun, talagang kailangan ng battery or ng CTI or ng ECU, battery yan, yung kailangan nila dyan. Unlike nito, mga primary type, ito yung mga luma pero matitibay. Bakit? Kasi ito kahit walang baterya sigurado, aandar to. Okay, so yun lang. Abangan nyo, bubuhin ko muna. Hindi ko lang sure kung matatapos ko ngayon or bukas na lang. Kasi lilinisin ko pa rin yan, ayan ang dumi. Diba? Alam nyo naman ako, ayoko ng marumi. Gusto ko, bago ko isauli sa may-ari, gusto ko nalinis ko na rin kahit papaano yung area na ginalawang ko. So, ganun ako, no? Yan, gagalawan ko, nilinis ko na kahit papaano.
kahit pa paano nilinis na natin, no? Yan, nilisan ko konti yung makina para makita yung leaks. And yun nga, isa pang masaklap, yung 3,000 na ginastos, tinan nyo, hindi man lang nilagyan ng gasket. No, hindi man lang binila ng gasket. Walang gasket yan, no? Diretso, metal to metal. Dapat po yan may gasket pa rin, no? For protection po yan ng motorsiklo, lalo na to, naka chain drive yung kanyang starter. Okay? Yun yung starter motor, ay yung starter na coil. Then, ito yung starter motor, naka-direct dun sa magneto. Alright, so yun lang. At medyo gabi na. Okay, so abangan nyo lang yung next vlog. At ilalabas natin yung after nito pag finish na. Okay.